Magandang hapon. Natapos ko na yung practice ko ngayong araw. Nakababa na ako ng bundok. Dito na ako magtatanggal ng helmet kasi pauwi na ako. Bali, debriefing ko sa sarili ko. Record ko na rin kasi wala akong coach sa ngayon. Although kinukonsider ko na coach ko yung mga tropa natin ng mga Pinoy na magagaling. Sila yung nagko-coach sa akin kapag nakakasabay kami sa mga rides. So, pero sa ngayon, specifically para sa pinaghahandaan ko, hindi ko pa sila nakaka-ride. Bukas baka magpapahinga ako. Saka wala kasi sina Jay, yung mga ibang magagaling bukas. Kaya ito, ano ba ang mga nagawa ko na tama at saka yung mga dapat kong ayusin sa ngayon. So, not in order. So, napansin ko bago ko simulan yung run, lalo na itong yung last run ko kasi balak kong tapusin yung race course. So, nung natapos ko yung mga practice ng mga segments, okay na ako. Nag-attempt ako para sa final run ko, yung buong race course. Ayun, natigil ako dun sa tinatawag ko na transition area. Yung pagliko ko mali. So inisip ko kung ano yung mga hindi ko nagawa. So yung tamang ginagawa ko, at least pagkatapos ng run ko or yung pagkatapos kong tumigil, iniisip ko kung ano yung mali para sa next attempt ko, maayos ko. So yun. Pangalawa, napansin ko na anxious ako bago ako magsimula. So papahinga muna ako, umiinom ng tubig, nanonood ng video, social media sa Facebook o sa phone, humihinga ng malalim. Yun. Siguro ang dapat kong ayusin doon is yung positive affirmation na kaya ko to, I can do it. Dapat inuulit-ulit ko sa sarili ko kasi naalala ko nung mag-board exam ako noon para sa physical therapy. Bago ako matulog, sinasabi ko papasa ako. Pagkagising ko, sinasabi ko sa sarili ko papasa ako. Siguro mga 3 buwan kong ginawa yun. Nung una, yung parang mahirap paniwalaan. Nung huli, unti-unting na lumalakas yung loob ko. So sana maulit ko yung ganun na habit ko. Na nakita ko lang ulit sa yung mga posts ng ibang mga mountain bike riders, ganun yung ginagawa. So naalala ko. So dapat yun yung idagdag ko sa ritual ko. Ano pa ba? Yung isa, although isa pa yung camera, yung 360, naglolo ko. So kanina, sinave ko yung gusto kong isave na memories, tapos finormat ko yung SD card. Mukhang okay naman. Sana na-record yung buong run. Nabawasan yung anxiety ko doon. So yun yung maganda. Ano pa ba? Yung usual na hindi naman specifically sa practice session na ito, pero pagka-uwi ko usually nililinisan ko yung drive, yung chain. Lalagyan ko ng lubricant. Isprayan ko ng at least WD-40 yung suspensions, saka pivot points, saka dropper post para malinisan, pinupunasan ko. Yun. Hindi naman ako masyadong malinis sa bike, hindi kagaya ng mga ibang mga Pinoy. Nakakaya nga itabi yung bike ko sa kanila kasi madungis yung bike ko. Yun lang, drive chain niya yung nililinisan ko. Ano pa ba yung magandang ginawa ko? So nagbaon ako ng frozen na kape, at least natunaw na doon, malamig. Ano pa ba? Aminovital para sa recovery. Tubig, syempre. Kailangan nyo. Yun, yung maganda. Para sa specifically sa preparation na ito, yun, binibuild up ko yung confidence ko. Pang maganda-ganda na yung confidence ko sa ganung klase ng obstacle. Napansin ko ngayon na dapat pag-igihan ko pa is yung tinatawag ko na transition kapag pababa, tapos technical na parang stairs na irregular, tapos liliko ka,
doon ako nag-aalangan. So yung last 2 attempts ko para sa punta sa stairs sana, tumigil ako kasi nag-alangan ako. Nung tumigil ako, inisip ko kung ano yung mali. Mukhang yung body position ko medyo mataas pa yung torso at saka medyo forward. So nung last, inulit ko sa sarili ko, baba. Dumudulas-dulas na yung rear wheel ko. Sa tingin ko kasi paulit-ulit ko nang ginagawa yung segment na yun. Medyo napulbo yung ground. Medyo dumudulas na. Nung una, ang kapit talaga. So, kahit na off-camber yung section, patagilid yung takbo ng bike, patagilid yung slope, pero pag ganun yung takbo ng bike, okay pa rin. Nung pangalawa, nung panghuli na, nararamdaman ko dumudulas na. So, naiipon yung maliliit na mistakes doon. Sinusubukan kong mag-compensate hanggang sa umaabot na doon sa may palapit na ako ng palapit sa transition area na sinasabi ko. Eventually, parang nawawalan ako ng momentum. Tapos yun, tumitigil. Na-stuck na ako sa first attempt ko. Pangalawang attempt, masyado maalala pero hindi naman ako na-stuck. Tumigil talaga ako. Tapos nung last, ayun na, dire-diretso. Medyo nag-aalangan yung pakiramdam ko nung pasimula na ako ng stairs. Pero alam ko na pagka nandun na ako sa stairs, maganda lang yung body position, tuloy-tuloy na yun. So, yun, masaya ako. So, 2 minutes 33 seconds, siguro mga 2 minutes 30, kasi baka hindi ko napindot kaagad patapos. Although hindi ko kabisado yung eksaktong finish line. Ini-stop ko na lang yung timer pagka-akyat ko sa may kalsada. Ano pa ba? Dapat kong ayusin yung malapit na sa kalsada. Pagbaba, may depression. It's either dapat talunin yun or dapat ulitin ko para alam ko kung paano ko i-handle yung depression na yun. Maliit lang, pero kapag hindi maganda yung kuha mo, medyo tatalbog yung harapan. Medyo maalog. Ano pa ba? Kaya ako, isa pang mali ko sa first attempt ko, kaya ako natigil. Since dumudulas yung likuran, naalog yung left na pa ako, wala sa position. Ayun, inaayos ko habang masyado nang marami akong inaayos. Tapos ayun, nilalabanan ko yung pinipilit kong pumunta sa linya kasi bawat attempt ko, tinitingnan ko yung mas magandang linya para pagpunta sa transition, hindi masyadong acute yung angle ng pag-corner ko. Hindi siya mabilis na corner, mabagal lang siya, wala siyang berms. Corner ang tawag ko doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon talaga, pero yun. So, ayun. So, notes ko sa sarili ko ito. Salamat. Walang gas-gas. Okay yung bike. Anong sumemplang ako, hindi umikot yung stem. So, matibay naman. So, salamat. Peace.